Nasa kote sa loob mismo ng kanyang opisina ang isang clerk of court na inireklamo ng pangingikil para umano paboran ang kaso ng isang complainant. Nakatutok si John Consulta. Agad binakuran ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang clerk of court ng Pasay RTC sa loob mismo ng kanyang opisina. Sa likod ng kanyang lamesa, sa kanyang paanan, na-recover ang paper bag na naglalaman ng 6 million pesos na mark money. Bakit ako? Ako yung pera. So, Dinala lang niya rito. Dinala lang yan dito. abogado ba kayo? No, I'm not a lawyer. Pero ka lang sila dito. Ano sa... Pan lang ako dito. May karapatan po kayong manahimik. Nandito yung Markman. Ano pong sabihin nyo, maaari pong gamitin laban sa inyo. Yes, I know, sir. Okay po. I know. Okay po. Oh. So refrain from talking. Nandito yung Markman. Okay? Ayon sa NBI, naikasa ang intrapid operation laban sa 59 anyos na opisyal ng korte nang ilapit sa kanila ng Judicial Integrity Board at Korte Suprema para ireklamo ang umano'y panghihingi ng pera para magkaroon daw ng paborableng resulta ang kaso na isinampa ng isang complainant. We got the information from JIB, the Judicial Integrity Board, that an anonymous tipster informed them na may nangyayaring extortion sa Pasay Court. In exchange ng some amount of money, the subject judge, in this case, would decide in favor of one of the party in interest. Magkakaliwaan sila pag naibigay itong pera na galing sa mga operatiba natin, iaabot naman ng clerk of court yung decision na signed mismo ni judge. 5 million lang dapat yun eh. So 1 million na unang goodwill and then the 4 million balance ibibigay the next day dapat. But since hindi nag-push through yung unang usapan dun sa 1 million, ang naging whole amount na hiningi the next day was 6 million na. So in a span of less than a week, ganun yung amount na pinapaproduce sa kanila. Nang maibigay ang bayad, kaliwang ibinigay naman daw sa complainant ang 7 pahinang certified true copy ng desisyon na pumapabor sa kanyang kaso. It's highly significant. Sabi nga namin, usapan namin, once in a blue moon kasi yung case na to. Sa ating mga kababayan, mas maganda kung dito tayo sa tamang proseso within the legal confines. Kasi pag dito tayo umayon sa under the table, quote unquote, malaki kasi yung risk na pwede kang mabaliktad, pwede kang ma-estafa, at at the same time, pwede kang mahuli. And most importantly, pag ito ho naging practice, medyo wala ho magiging future ng ating bayan. Hawak na ng NBI CCD ang mga computers ng clerk of court. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang inarestong clerk of court pero tumanggi ito. Naharap siya at ang judge ng RTC branch ng reklamong direct bribery, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Inanunsyo naman ng Korte Suprema ang pagpataw ng 90-day suspension sa judge at kanyang clerk of court. Isa sa ilalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang computer at cellphone units sa loob ng tinarget na Pasay RTC branch para makakalap ng karagdagang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas na ng pahayag ang kampo ng judge ng RTC branch kung saan nasa kote sa umano'y pangingikil ang isang clerk of court. Sa inilabas na pahayag ng abogado ni presiding judge Albert T. Cancino, sinabi nitong ikinalulungkot niya ang pagkakadawit sa pangalan at opisina ng kanyang kliyente sa kontrobersiya. Simula raw nang malaman ni Cancino ang insidente, voluntaryo raw itong nakipag-ugnayan sa investigasyon. Giit pa ng abogado ni Cancino, walang malinaw at kapani-paniwalang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa umano'y pangingikil. Sa kabila niyan, bilang hukom, patuloy raw na makikiisa si Cancino sa lahat ng investigasyon ng Department of Justice at Korte Suprema. Handa rin daw siyang harapin ang anumang reklamong isasampa laban sa kanya sa tamang forum.